So, magandang araw po. Kasama po namin ngayon si Kaato Arman. Siya po ay first runner-up sa Tawag ng Tanghalan Season 2. Maaari mo po bang i-introduce ang iyong sarili po? Ako po si Ato Arman, tulad ng nabanggit niya, first runner-up ng Tawag ng Tanghalan sa Season 2. Nag-umpisa ako sa pagiging musikero, 7 years old. Doon ko na, nung magpagmulat ko, siguro sa dugo din namin, sa lulo ko, mana. Nakuha ko yung kanilang abilidad, talento. Marami kaming magkakapatid. Ako yung panganay. Kaya namulat ako na maagang naghahanap buhay para tumulong sa mga magulang ko at para itaguyod yung pagkain namin araw-araw ng mga kapatid ko. Ganun pa man yung sitwasyon, yung talent ko, anun pa rin, parang talagang niniwala ko doon sa kasabihang pag gifted ka, yung iyon na talaga yung talent. Kahit di mo pag-aralan, kahit di mo siya sabihin paghirapan ng tudo, pero kung talagang gifted ka, kusa na lang. Kusa na lang lumalabas. Ang ginawa ko, nagtiis ako, tinuruan ko sarili ko na matutong maging mapagtiis, mapagtiyaga, at maging masipag. Tapos lumuwas ako ng Maynila, baon ko yung talent ko. Sumali ako ng kung ano-anong mga contest. Sumali muna ako ng songwriting contest sa KBP hanggang sa Himigantong P-Pop Love Song sa ABS. Doon ko naramdaman na siguro bigay talaga ng Diyos, kasi diloob naman niya, kahit di man ako nag-champion sa songwriting, pero pumasok ko sa grand finals, sa finals. Pero bago nangyari yan lahat, pumunta ako ng Maynila. Alam mo, iba ako nun. Naranasan ko yung araw-araw parang amoy bakal ka. Tapos, pag nakarinig ako ng may videoke doon sa harap ng pwesto ko, nakikibidyoke ako. Hanggang sa may nakadaan sa akin, inalok ako ng banda. Gusto ko magbanda. Nagbanda ako. Banda ako sa gabi, hasa ako ng lagari sa araw. Naranasan ko pa na walan ako ng boses na isang buwan. Sisinyas-sinyas na lang ako. May kasabihan sa banda, pag wala kang boses, wala kang pera. Pag walang tugtog, walang pera. So wala akong boses, di ako makakatugtog. Isang buwan yun, tiniis ko. Buti na lang mayroon akong hasaan, kahit paano itaguyod ko yung pag-uupa ng renta sa bahay. Hanggang sa nagbukas tong nakilala ko yung mga sikat na mga composers, sila Sir Benny Satorno, Kabangon, sila Ray Valera. Doon ako nagkaroon ng nasabi ko, pwede kong ituloy talaga. Kasi Pag-compose. Tinuloy-tuloy ko, hindi ko tinigil. Parang naging exercise na ng buhay ko yung pagsusulat ng kanta. Tapos nagbukas yung Tawag ng Tanghalan. Yung hirap na pinagdaanan ko, awa naman ng Diyos, pinalitan niya ng ganito. Hindi man tayo sobrang matagumpay, pero itong binigay ng Diyos sa akin na naging first runner-up ako ng Tawag ng Tanghalan, tapos naging composer ako ni Jobit Baltipi. Ngayon, meron akong ginawa, bagong release ni Ella Santos. Ginawa po yan yung... Ikaw pa rin ang mahal. So, yun yung gusto kong, huwag kayong tumigil sa pangarap kung ano yung pangarap mo. Kasi isa lang ang dala ko sa buhay ko. Pag huminto ka, babalik ka uli. Pag ginusto mo. Kasi alimbawa, titigil ka, gusto mo bumalik, umpisa ka uli. Kaya nga gawa ko ng gawa para sumikat ako. Para sumikat ako. So, hindi masama na mag-idolize tayo ng mga tao na yung maging nagbigay sa atin ng inspirasyon. Para isa din sila sa maghatak sa atin. Sana makapagbigay ito ng konting inspirasyon sa mga... Sarili mo lang yun, parang nag-umpisa ka lang, pero yung pag-uumpisa mo, mas madali mo na lang gawin. Kasi may mga koneksyon ka na, may idea ka na kung paano gawin. Mas madali na lang. Yun, at saka salamat sa inyo lahat sa gaya ng mga estudyante na binigyan nyo ako ng pagkakataon. Ganito, i-share ko rin yung aking karanasan sa buhay. Salamat din po sa pag-share po. God bless.